Halos takbuhin niya na ang hagdan patungo sa ikalawang palapag at dali-daling pumunta sa kwarto nito. Kinatok niya ang pinto nito ng isang beses pero walang sumasagot sa loob. Kaya kinatok naman niya ulit iyon pero wala pa rin talaga. Please, senyorito, sumagot ka, kailangan ko ng tulong mo. Kinatok niya ulit ito pero gaya kanina wala pa rin sumagot, ngunit hindi pa rin siya tumigil. Kinatok na to ng kinatok kahit wala namang sumasagot dito. Nanunubig na rin ang kanyang mga mata habang kumakatok sa pinto nito. Please, senyorito, lumabas ka. Kailangan ko ng tulong mo. Medyo may kahinaang sabi niya. Para na siyang nasiraan dahil patuloy lang siya sa pagkakatok ng pinto nito. Hindi niya alam pero pakiramdam niya, ito na lang ang pag-asa niya para maligtas ang lolo niya. Are you trying to break my door, woman? Biglang sabi ng pamilyar na boses, panlalaki sa likod niya. Ang senyorito, wala pala to sa loob ng kwarto niya. Wala siyang pakialam kung minumura siya nito basta kailangan niya lang talaga ang tulong nito. Senyorito, makinig po kayo sa akin. Kailangan ko po lang to. Hindi niya na natapos ang sasabihin niya. Shut up! You first listen to me, stupid. Get out of here. Turo pa nito sa hagdan. No, kailangan niya muna ako marinig. Bulong niya sa isip. Kailangan ko po ng tulo. Hindi na naman siya ulit pinatapos ng sasabihin dahil pinutol ulit nito na senyorito. Didn't you hear me, stupid? Get yourself out of here. Galit na sabi nito at pumasok sa kwarto nito. Kaya niyang tiisin lahat kahit ilang ulit pa siya nitong sabihan ng stupid. Basta para sa lolo niya, hindi siya magpapa-apekto sa sinabi nito. Kailangan niya munang marinig siya. Nakamakapasok to, agad din siyang sumunod papasok dito, kaya napatingin to sa kanya. What the hell did you do? Di na nito natapos pang sasabihin dahil bigla niya tong niyakap na mahigpit. Umiyak sa bisig nito. Ramdam niya na tigilan ng lalaki. Ivana, what happened? Are you alright? Ang kaninang galit na galit ng boses na lalaki biglang naging malambot. Ngunit umiyak lang siya sa bisig nito kahit alam niya hindi tama ang ginawa niya. Hey! Pagtawag pansin niya pero mahigpit niya pa rin tong niyakap dahil baka sakaling bitawan siya nito at ipagtabuyan. Hindi pwede dahil kailangan niya pa ang tulong nito. Senyorito, napahikpi muli siya habang yakap pa rin to. Kailangan ko ng tulong mo. Please, maawa ka, senyorito. Tulungan mo ko. Nagmamakaawa niyang sabi dito. What is it, Ivana? Tell me. Kailangan ko ng pera pang paggamot ng lolo ko. Kailangan siyang operahan dahil kung hindi mamamatay siya. Medyo nabasag ang boses niya. Gagawin kong lahat ipapagawa mo basta tulungan mo lang ako. Hindi na siya nakaramdam ng hiya. Basta mabuhay lang ang lolo niya, gagawin niyang lahat. Hinawakan nito ang likod niya at hinimasimas doon. I am sorry for acting like that earlier. I didn't know. Parang biglang nagbago ang senyorito na para bang bigla-bigla naglaho ang mga kasungitan nito. Don't worry, I will help you. Nagigsabi nito. Salamat po talaga, senyorito. Maraming salamat po talaga. Naging sabi niya yon, saka mas mahigpit pang niyakap ang lalaki. At mas lalo pang napahigbe sa mga bisig nito. Niyakap naman siya pabalik ng lalaki na ikinagulat niya pero hindi na niya yon pinansin pa. Shh! Hush now. Everything will be fine. Don't worry. Sa naging sabi nito, tila ba naging okay ang lahat? Pamilyar ang pakiramdam na ito, tila ba bumalik sila sa nakaraan nung mga bata pa sila. Nung pinagalitan siya ng guro niya noon dahil napagbintangan siyang nagnakaw daw kahit hindi naman yon totoo. Umiiyak din siya noon at niyakap din ang batang senyorito. Ang lalaki para naging isang kontrabida, naging isang superhero na kung kailan kailangan niyang tumulong ay dumating ito. Laking pasasalamat talaga niya kay senyorito. Hindi niya alam kung ano nangyari sa kanya pero para bang natutunaw ang bato niyang puso. Gustong gusto niyang patahanin sa pag-iyak ang babae pero hindi niya magawa. He did not know how to comfort someone but for Ivana he will try. She just said that she needed money for his grandfather's sickness so he offered to help. If it was all about my money, we have a lot of it. Money is not a problem, no matter how big the amount is for him. But if it was comforting someone and letting himself being leaned on, he did not know if he still have something to offer. It was a very long time ago since the last time he comforted someone. It was also Ivana that he have comforted before, but with a different person. She was still crying and sobbing in his shoulders, but the only thing he can do is just move his hands in her back. There is a part of him that doesn't like seeing her cry. Salamat po talaga, senyorito.
she said between her sobs and his shoulder. He can feel her words, her heartfelt, thankful she was. There were also a lot of people who have also said that word to him, but Ivana's words were different effect on him. Hush now. Everything will be all right, Ivana. Your Lola will be fine. He said as if he was trying his best to put comfortness in his voice. Nakalimutan na ang galit na kinikimkim na naramdaman niya simula pa nung bata pa sila. Nakalimutan na niya ang panre-reject ng babae sa nararamdaman niya ngayon. Oo nga't bata pa siya ng mga panahong yon, pero maaga rin siyang nagkagusto rito to the point that he started to change himself. He wants to be the best man for her. The silent, spoiled, and stubborn kid is once changed because of her. He knows in himself that Ivana still have the ability to change her once again. But would he let her do that? Would he risk his heart once again? Grabe ang pasasalamat sa puso niya sa nararamdaman niya ngayon. Pero sa senyorito, matapos kasi ng pangyayaring iyon, ay binigyan siya nito ng cheque na may lamang 100,000. Di siya makapaniwala sa nangyari. Sino ba namang mag-aakala na kahit sa tingin mo bato ang puso ng among lalaki, may kabutihan pa palang itinatago? Di siya nito hinusgahan sa nagawang pag-iyak at pagyakap niya rito. Bagaman hinayaan pa nga siya at pinuntahan siya sa pag-iyak. Di niya alam ba't niya ginawa yon, pero laking pasalamat pa rin niya sa nangyari. Nay, may pangpa-ospital na tayo kay Lolo, sabi niya sa kanyang ina. Kagagaling niya lang din umiyak kanina sa kwarto ng senyorito. Nang ibigay niya ang cheque sa kanyang nanay, nakita niya nagdalawang isip ito, tsaka tumingin sa kanya. Saan mo nakuhang perang yan, Ivana? Talong nito. Alam kong mahal na mahal mo ang lolo mo, pero sana naman sa malinis itong paraan. Malaking halaga ito, anak. Kahit di detalyado ang sinabi ng ina niya, alam niya ang ibig nitong sabihin, na baka raw sa hindi tamang paraan niya nakuha ang pera. Hindi po, Nay. Wala po akong ginawang masama. Mali po yung iniisip ninyo. Humingi po ako ng tulong kay senyorito. Senyorito? Kay senyorito? Parang hindi makapaniwalang sabi nito. Opo, Nay. Medyo may halong pagmamalaki para sa lalaki ang boses niya. Totoo ba yan, anak? Si senyorito talaga tumulong sa atin? Hindi pa rin talaga naniniwala ang nanay niya sa narinig. Mabuti po pala ang kalooban ng senyorito, Nay. Hindi ko alam na kahit medyo may kasungitan ito'y mabait pa rin pala. Inalala niya na naman ulit ang nangyari kanina. Hindi pa rin talaga siya makapaniwala sa kabaitan nito. Mabait? Ang senyorito? Di pa rin talaga to makapaniwala, pero nang tingnan nito ang mukha niya, alam niyang hindi siya nagbibiro. Oo, mabait niyang si senyorito, anak. Hindi lang siguro nagpapahalata. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala na tinulungan tayo ng senyorito kapag nagkita kami. Pasasalamatan ko talaga ito. Sige po, Nay. Kayo na lang pong magpadala niyan kina tatay dahil may klase pa kasi ako bukas. Hindi niya sasabihin sa ina na nagpunta siya sa bahay nila kanina dahil pakapagalitan siya nito sa hindi pagpasok ng klase. Sige, Ivana. Ang swerte ko talaga at naging anak kita. Nahihiya tuloy ako sa'yo dahil akala ko sa ina mo ang dapat na gumagawa ng solusyon sa problema natin. Marami nang nagawang mabuti ng nanay niya sa kanya. Pinalaki siya na maayos, binihisan, tsaka pinakain. Siya pa nga ang swerte dahil sa ina at tatay niya ang mga ito. Nay naman, malaki na po ako, kaya ko na pong tumulong sa inyo, kaya't sana hayaan niyo na po ako. Tsaka po, Nay, mas maswerte pa rin po ako dahil kayo at si tatay naging mga magulang ko. Ngumiti ang nanay niya. Mas maswerte pa rin ako sa'yo. Pinutol niya ito. Mas maswerte pa rin ako, Nay. Kami ng tatay ang mas maswerte dahil ikaw naging anak namin. May halong pagmamalaki sa boses nito. Malalim na ang gabi at di na naman makatulog si Ivana. Kahit pilit niyang pinipikit ang mata, gising pa rin ang utak niya. Di niya pa rin talaga makalimutan ang nangyari kanina, yung naging kabaitan na senyorito at yung kalagayan ng lolo niya ngayon. Kanina lang ayon sa nanay niya na sabi ng tatay niya ay nagdala na raw sa ospital ang lolo. Labis na talagang pinagdarasal na maging successful sana ang mangyayaring operasyon nito. Napagdesisyonan niyang bumaba sa kama at lumabas ng silid nila. Tatayo na sana siya na makita niya rin ang ina niya na hindi pa pala tulog. Marahil iniisip din itong operasyon ng lolo niya. Nasa ibabaw kasi siya ng double deck na higaan nila at ang ina niya naman ang nasa ilalim. Nakita niya to nakaupo sa kama nito at nakapikit ang mga mata. Nang mapansin nito ang presensya niya, binuksan nito ang mata niya.
Saan ka pupunta, anak? Doon po sa baba, Nay. Kailangan ko pong uminom ng tubig. Hindi po kasi ako makatulog. Sagot niya naman dito. Nakasanayan na rin kasi niya na pag hindi siya makatulog, iinom siya ng tubig. Kaya yon ang isinagot niya. Pero ang totoo talaga, lalabas siya para pagmasdan ng buwan at mag-isip-isip. Ah, ganun ba, anak? Ako nga rin, hindi rin ako makatulog eh. Iniisip ko kasi ang magiging operasyon ng lolo mo. Ako nga rin po. Iniisip ko rin kung ano kaya ang kalagayan ni lolo ngayon. Napabuntong hininga siya habang sinasabi niya yon. Pero wag na po tayo mag-alala, Nay. Dahil sigurado ko malakas ang lolo, kakayanin niya yon. Dagdag niyang sabi para hindi na to mag-alala pa. Tama ka, anak. Opo, Nay. Sabayan na lang po natin ang dasal na kayanin ng lolo ang kanyang operasyon. Lalabas na po pala ako. Sabi niya bago lumapit sa pinto, tsaka pinihit at lumabas ng silid nila. Lumabas din siya sa mansyon at naghanap sa bakuran ng upuan. Walang katao-tao sa labas ngayon. Tanging sinag lang ng araw ang nagsisilbing liwanag sa paligid. Gusto niya talaga ang pakiramdam pag nakakalanghap siya ng sariwang hangin. Kung kaninang umaga nandito siya para namnamin ang sariwang hangin, na inamay nandito siya para mag-isip-isip. Gusto rin kasi niya mapag-isa sa tuwing may problema siya. Hindi niya alam pero sa pagkakataong to, hindi siya natatakot. Sa totoo lang kasi, takutin siya sa mga multo. Habang pinagmamasdan niya ang buwan, inaakala niya ang kalagayan ng lolo niya ngayon. Hindi mawala sa isip niya kung kakayanin pa ba niya ang operasyon, kung kakayanin pa ba ito ng katawan nito. Mahal na mahal niya ang kanyang lolo. Ito ang nagsilbing pangalawang magulang niya. Ito ang una nakakaalam sa mga pangyayari nung nasa elementarya pa siya at nung hindi pa siya nagtatrabaho sa mansyon. What are you doing here? In the middle of the night? Narinig niyang salita sa likod niya. Alam niya ang senyorito ito dahil kilala na niya ang boses nito. Agad siyang tumayo at nagbow bilang pagrespeto. Kayo po pala, senyorito. Magandang gabi po pala. Bati niya rito. Hindi pa rin niya nakalimutan ang ginawang pagtulong nito sa kanya. Ano kayang ginagawa niya rito? Di ba malalim ng gabi? Pagtataka niya. Lumapit ito at saka umupo sa tabi niya. You haven't answered me. Sabi nito sa katabi niya na ngayon. Ah, nandito po pala ako, senyorito, para mag-isip-isip. Tiningnan niya ito at nakita niya ring nakatingin din pala to sa kanya. Gusto ko kasing mapag-isa pag may problema akong dinadala. Dagdag niya pa. Your lolo? Tumango siya. Opo, senyorito. Hindi ko kasi maiwasang mag-alala kung ano na kaya magiging nangyari sa naging operasyon nito. Alam kong malakas siya pero baka hindi na ito kayanin ng katawan dahil matanda na rin kasi ito. Malungkot niyang sabi dito. Tumitig lang to sa kanya kaya iniwas niyang tingin dito dahil nahihiya siya. Why don't you think about something else, not your lolo? You will just worry more if you keep thinking that. Oo nga, tama siya. Habang nag-iisip siya sa kalagayan nito, mas nag-aalala na rin siya masyado. Think about something else, Ivana. Another thing that will make you happy and forget your lolo's condition. Sige po, senyorito. Susubukan ko po. Iniisip niya ang senyorito ng unti-unting pagbabago nito. Di pa rin siya makapaniwala hanggang ngayon sa pagbabago ng asal nito sa kanya. Baka may dahilan to sa pagiging masungit o may oras lang talaga na bad trip siya at may oras din na nasa good mood din siya. Di niya naman kasi alam ang takbo ng utak nito, lalo na't di naman niya ito gaanong kilala. Naalala mo pa ba, Ivana, ang pangyayaring yon? Dito rin tayo nun mismo sa inuupuan natin ngayon. You were crying that time because your teacher was accusing you of stealing. You were crying non-stop that time. Oo, naalala niya pa rin ang pangyayaring yon. Hindi niya alam pero may kung ano siyang sayang naramdaman nang malamang may mga memorya pa rin palang di nakalimutan ng senyorito noong mga bata pa sila. Hindi niya rin akalain na mauulit din to ngayon, ang senyorito na nagko-comfort sa kanya. Oo naman po, senyorito. Buti man po't naalala niyo pa rin yon. Nakangiting sagot niya rito. Why would I forget that? Masaya siya na malamang kahit papaano hindi nakalimutan ng batang kaibigan niya noon ang mga ginagawa nila. Pero hindi na yan may babalik pa. Malaki na sila at saka nagbago na rin ang lahat. Bata pa kasi tayo noon kaya may posibilidad din na makalimutan niyo na ang mga yon, Senyorito? You did not call me senyorito before, Ivana? Napatingin siya sa naging sabi nito. Yung mga bata pa sila, hindi senyorito ang tawag niya sa kanya.
Tinatawag niya to sa pangalan nito mismo. Okay lang po ba yun sa inyo na tawagin kayo sa pangalan ninyo? Ang sabi kasi sa amin ni Manang Leila, bawal ka raw tawagin sa pangalan mo. Dapat daw po, senyorito, bilang pagrespeto sa amo namin. It's fine with me. Mas gusto ko yung tawag mo sa akin noon. Sabi naman nito. Pero nagdadalawang isip pa rin talaga si Ivana. Para kasing maling pakinggan kapag tinatawag niya lang ito sa pangalan. Diego? Awkward niyang sabi rito. Sorry po talaga, senyorito. Hindi na po kasi ako sanay. No, you will get used to it again. Ganito na lang, Diego. Tatawagin kita sa pangalan mo pag tayong dalawa lang. Nahihiya po kasi ako eh. Ano na lang kaya ang sasabihin ng mga kasamahan nilang kasambahay kapag nalaman ng mga ito na tinatawag nilang sa pangalan mismo ang senyorito? Baka magtaka ang mga ito. Tsaka baka magtaka rin ang mga kasamahan kong kasambahay. Okay, if that's what you want. Hindi naman to umangal sa naging sabi niya. Sige, Diego. Hindi pa rin siya sanay tawagin to sa pangalan niya mismo. Tumingin siya sa itaas at doon niya nakita ang buwan. Full moon ngayon kaya't sobrang liwanag sa labas. Bilog na bilog ang buwan at ang ganda nitong pagmasdan. Ivana! Pagtawag ng pansin ni Diego sa kanya, kaya napatingin na naman siya ulit dito. Bakit? Nagtatakang tanong niya. Kita niyang parang nagdadalawang isip si Diego sa sasabihin nito. Could you be my pretend girlfriend? I really need someone to act as my girlfriend in front of my aunties and uncles. I think you will be perfect for it. Sabi pa nito na ikinagulat niya. Ang tagal umabsorb ng sinabi nito sa utak niya. Ano nga ulit yon? Pretend girlfriend? Ang tagal talaga mag-process ng utak niya ang sinabi nito. Nahihiya siyang tumanggi dito lalo na't ito pa naman ang tumulong sa operasyon ng lolo niya. Sinabi pa naman din niya na gagawin niyang lahat, maligtas lang ang lolo niya. Kaya wala siya nagawa kundi pumayag na lamang sa sinabi nito dahil nahihiya talaga siyang tumanggi kay Diego. O buwan sa langit, kailangan ko ang tulong mo.